Our Daily Bread, April 25, 2024 by Arthur Jackson. That entitled, God is My Helper. The scripture for today is Joshua or Josue, Kapitulo 14, versikulo 6 hanggang 12. Ibinigay kay Caleb ang Hebron. Titulo nito, at ang sabi dito, lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Judah. Isa sa kanila si Caleb na anak ni Jephunneh na mula sa angkan ni Senizeo. Sinabi nito kay Josue, alam mo ang sinabi ni Yahweh kay Moises na kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa nang tayo'y nasa Kades Barnea. 40 taon pa lamang ako noon, isinugo niya tayo buhat sa Kades Barnea upang lihim na manmanan ang lupaing ito. At iniulat ko sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin, buong katapatan pa rin akong sumunod kay Yahweh na ating Diyos. Kaya't ipinangako sa akin noon ni Moises na dahil sa aking buong katapatan sa pagsunod kay Yahweh, magiging bahagi ko at ng aking mga anak ang lupang matapakan ng aking mga paa. 45 taon na ang lumipas, buwat nang sabihin ito ni Yahweh kay Moises. Noong naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel, iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y isugo ni Moises upang siyasatin ang lupaing ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulang ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihang nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupaing iyon gaya ng ipinangako niya. Papuri sa ating Diyos sa pagkakabasa ng kanyang dakilang mga salita. And it goes like this. My friend Raleigh is sprinting toward his 85th birthday. Since my first conversation with him more than 35 years ago, he's been a source of inspiration. When he recently mentioned that since retiring he'd completed a book manuscript and started another ministry initiative, I was intrigued but not surprised. Ang sabi, ang kaibigan daw niyang si Raleigh ay nalalapit na ang 85th na kaarawan. At nakahanga daw ito simula pa noong una niya itong nakausap 35 taon na ang nakararaan. At sabi niya noong nabanggit daw nitong simula noong tumigil ito sa pagtatrabaho, ay nakatapos ito ng isang librong manuskrito at nanguna sa isa pang ministeryo. Siya raw ay naintriga ngunit hindi na sorpresa. And to continue, at 85, Caleb in the Bible wasn't ready to stop either. His faith and devotion to God has sustained him through decades of wilderness living and wars to secure the inheritance God had promised Israel. He said, I am still as strong today as the day Moses sent me out. I'm just as vigorous to go out to battle now as I was then. Joshua 14:11. By what means would he conquer? Caleb declared that by the Lord helping me, I will drive them out just as he said. To back it up, sabi, ganoon din si Caleb sa Bible. Noong 85 years old siya ay hindi pa rin siya handang tumigil. Ang kanyang pananampalataya at debosyon sa Panginoon ay nanatili hanggang sa mga sumunod na dekada pang mga pamumuhay. Masigurado lamang na ang pangako ng Diyos ay maipamana sa Israel. Sabi niya, I am just as vigorous to go out to battle. Masigla pa rin ako mula noon hanggang ngayon sa pakikipaglaban. Paano siya magtatagumpay? Pwedeng we ask that. Idineklara ni Caleb na sa tulong at pamamagitan ng Panginoon, siya ay magtatagumpay gaya ng tinuran ng Diyos sa kanya. Gaano nga ba tayo kapanatag sa Panginoon? Gaano tayo nananampalataya na kaya niya tayong tulungan?
Are we still calling Him when we are weary or sad? God is our source, our strength. He is and must be our everything. Regardless of age, stage in life, or circumstances, God will help who wholeheartedly trust Him. In Jesus, our Savior who helps us, God was made visible. The Gospel books inspired faith in God through what we see in Christ. He demonstrated God's care and compassion for all who look to Him for help. As the writer of Hebrews acknowledged, "The Lord is my helper, I will not be afraid." That is in Hebrews 13:6. Young or old, weak or strong, bound or free, sprinting or limping, what's keeping us from asking for His help today? Kahit ano pang edad yan, kahit ano pang estado ng buhay natin, anumang pagkakataon, ang Panginoon ay tutulong sa ating mga pusong tapat na nagtitiwala sa Kanya. Kay Jesus, ang ating tagapagligtas, siya ang ating Mesaya, na tinulungan tayo at tutulungan tayo ng paulit-ulit. Si Jesus ang nagpamalas ng pakialam at ang pag-ibig ng Ama sa kanyang mga anak na humahanap sa Kanya. Sa pagkilala ng may akda ng Hebreo na ang Diyos ay kanyang katuwang, hindi siya mangangamba, nakikita ang halimbawa ng buong pusong pagtitiwala sa Diyos, na batid niyang hindi siya pababayaan. Sabi ito sa Hebreo 13:6. Sabi pa, matanda man o bata, malakas man o mahina, nakintal man o malaya, nakatatakbo ng mabilis o iika-ika, ano nga ba ang humahad lang sa atin sa paghingi ng tulong sa Diyos? Panatiliin nating ang ating mga puso, isip at kaluluwa ay tapat na nananampalataya sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Maraming beses na akong namroblema sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kailanman, hindi ako binigo ng Panginoon. I have a lot of regrets, mistakes, failures, and rejections in life. At alam kong hindi lamang ako. Lahat tayo nakaranas na nito. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi niya ako pinabayaan. Nagkaroon na ako ng panahon ng pagkakalamig o pagkakaupos ng apoy sa pananampalataya o sa paglilingkod. At batid kong posible pa itong maulit. Ngunit nananampalataya ako sa Diyos na hindi niya hahayaang doon na lang ang maging ending ko. Na hanggang doon na lang ako. Kaya tayong lahat ay sama-samang magtiwala sa Diyos na lagi niya tayong tutulungan. Let us ask God to help us see Him as our source of help. God bless everyone.